Sa araw na dapat puro bulaklak, tawa, at tsampag na ang laman ng hangin sa mansyon ng mga Villanueva, pakiramdam ko may malamig na daliring humawak sa batok ko. Nasa mahabang mesa kami sa sunroom, napapalibutan ng imported na orchids, kahon ng alahas, at mga papel na paulit-ulit inaayos ng sekretarya ni Donna Celeste na para bang hindi kasal ang inihahanda namin kundi isang pagsasanib ng kumpanya. Routine lang ito, Nadia, malambing na sabi ni Adrian habang inaabot ang fountain pen. Para walang gulo sa future. Future. Ang dali niyang bigkasin ang salitang iyon na para bang siguradong-sigurado siyang aabot ako roon. Nakaupo sa dulo ng mesa ang abogado nilang nakasuot ng perpektong abong suit. Tahimik lang siya, abalang naglalagay ng tab sa dokumento. Nang ibinaba sa harap ko ang huling pahina, doon ko nakita ang pangalan sa pinakailalim. Attorney Mateo Sarmiento. Sarmiento. Parang may kung anong bumagsak sa loob ng dibdib ko. Iyon ang apelyido ng unang asawa ni Adrian. Bianca Sarmiento. Ang babaeng ayon sa kanila ay minahal niya ng totoo, pero namatay sa isang malungkot na aksidente, wala pang isang taon matapos ang kasal. Nadia, malamig na tanong ni Donna Celeste. Pipirma ka na lang. Unless hindi ka sanay magbasa ng legal English. Napatingin sa akin ang nanay ko mula sa kabilang upuan, halatang nailang. Napangiti ako, pero hindi dahil kampante ako. Umiti ako dahil ayokong makita nilang kinabahan ako. Babasa muna ako, sabi ko ng mahinahon. Kasal ko rin ito. Bahagyang tumigas ang panga ni Adrian. Babe, pinaghandaan na ito. Tama, sagot ko, mariin pero mahina. Kaya lalo ko dapat basahin. At sa unang pagkakataon ng araw na iyon, tumahimik ang buong silid na parang may pumutok na lihim na ako lang ang nakarinig. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong nagpalitan ng mabilis na tingin ang abogado at si Donna Celeste, iyong tinging hindi ginagamit ng mga taong walang itinatago at walang kailangang unahan. Noong una akong ipinakilala ni Adrian sa pamilya niya, akala ko ang problema lang namin ay agwat ng estado sa buhay. Sanay ako sa bahay na may electric fan sa kusina, lumang kabinet, at nanay na nagsasandok ng ulam habang nagtatanong kung kumain ka na. Sa kanila, tahimik ang air conditioner, mamahalin ang mga plato, at bawat ngiti ay may sinusukat. Sa harap ng ibang tao, perpekto si Adrian. Marahan niyang hinahawakan ang siko ko kapag may dumarating na bisita. Ipinapakilala niya akong parang tropeo na may tamang timpla ng beauty at humility. Pero kapag kami na lang, madalas niyang itama ang pananalita ko, ang suot ko, pati ang paraan ko ng pagtingin sa mga tao. You have to learn, lagi niyang sabi, ibang mundo ito. Mas diretso si Donna Celeste. Kapag naroon ang nanay ko, tumatamis ang boses niya habang lalong tumatalim ang laman ng salita. Mabuti na rin, Nadia, sabi niya isang hapon habang sinusukat sa akin ang gown, marunong kang makontento. Maraming babae ngayon, simpleng engagement ring pa lang, akala mo may karapatan na sa buong angkan. Hindi niya kailangang banggitin ang pangalan ng nanay ko. Sapat na ang paraan ng pagtingin niya sa lumang handbag nito para ipaalam na ang tingin niya sa amin ay bisita lang sa mundong hindi para sa amin. Nang ibalik ni Adrian ang usapan sa prenup, para niya iyong binalot sa salitang sophistication. Protection daw iyon. Practicality. Maturity. Pero habang nakatingin ako sa pagitan nilang mag-ina, malinaw sa akin na ang pinoprotektahan nila ay hindi lang pera. Pinoprotektahan nila ang kapangyarihang iparamdam sa akin na kahit ako ang papakasalan, hindi ako kailanman magiging kapantay. Kaya nang gabing iyon, dinala ko ang kopya ng prenup sa kwarto ko na parang may dala akong kutsilyong kailangan kong malaman kung saan eksaktong nakaturo. Habang nagsasalita siya, marahan niyang inayos ang kwintas ko na para bang lambing iyon, pero ang totoo, paalala iyon na mula lig pababa, pati kilos ko ay gusto nilang sakop. Doon ko unang naisip na may kulungan palang hindi bakal ang rehas, kundi pabor, pera, at pangalang ipinaririnig sa iyo. Mag-aalas 12 na ng tuluyan kong isara ang pinto ng kwarto at ilatag sa kama ang buong prenup. Sa baba, maririnig pa ang mahihinang boses ng staff na nagliligpit ng pinagkainan, pero sa silid ko, ibang ingay ang lumalaki. Tunog iyon ng kutob na ayaw magpatahimik. Hindi ako abogado, pero marunong akong magbasa kapag nararamdaman kong may gustong ilusot sa akin. Sa unang pahina pa lang, napansin ko nang mas mabigat ang lengguwahe kaysa sa karaniwang proteksyon ng ari-arian.
Pagdating sa mga sumunod na clause, lalo akong nanlamig. Limitado ang claim ko sa anumang mabubuong asset pagkatapos ng kasal. May waiver sa ilang insurance benefits. May provision na sa panahon ng medical emergency, may pangunahing authority si Adrian sa final decisions. At kapag nagkaroon ng dispute, ang pagdadaanan ng lahat ay ang firm ni Atty. Mateo Sarmiento. Paulit-ulit kong binasa ang clause 17. Kapag may mangyari sa isa sa amin, nakadisenyo ang proseso para mabilis ang pag-transfer ng kontrol. Malinaw ang pag-alis ko sa karamihan ng claims at halos imposibleng questionin iyon nang wala akong sariling legal team. Bigla kong naramdaman ang tuyong lamig sa palad ko. Binuksan ko ang laptop at hinanap ang pangalan ni Bianca Sarmiento. Ilang lumang artikulo lang ang lumabas, pawang maikli, pawang malinis. Young wife dies in tragic accident. Private family mourns. No foul play suspected. Pero nang tingnan ko ang petsa, halos 7 buwan lang ang pagitan mula sa kasal nila hanggang sa pagkamatay niya. Masyadong maikli para maging simpleng malas. Masyadong tahimik para maging normal. At habang tumatagal akong nakatitig sa screen, unti-unting nabuo sa isip ko ang isang mas nakakatakot na tanong. Kung si Bianca ang unang pumirma sa ganitong klase ng papel, ano ba talaga ang sinubukan nilang ipapirma sa akin? Mas lalo akong kinilabutan nang mapansing halos walang probisyong nagtatanggol sa akin kung ako ang maagrabyado, pero napakaraming paraan para mapadali ang pagkawala ko sa bawat desisyon. Hindi ito kasunduan ng 2 taong magmamahalan. Mukha itong plano ng pamilyang sanay ng maghanda bago pa magsimulang bumagsak ang target nila. At gabing iyon, sumagi sa isip kong baka hindi ako ang unang muntik nilang patahimikin. Mula nang mabasa ko ang prenup, iba na ang pakikinig ko sa bawat kwento sa bahay. Dati, kapag nababanggit si Bianca, inaakala kong isa lang siyang malungkot na alaala sa buhay ni Adrian. Pagkatapos ng gabing iyon, napansin kong walang iisang bersyon ng nangyari sa kanya. May tita si Adrian na nagsabing nalunod daw si Bianca sa rest house nila sa Batangas matapos malasing sa wine. Kinabukasan, isang family friend naman ang nagkwento na nadulas daw ito sa hagdan ng mag-brownout. May isa pang makeup artist na nagsabing mahina talaga ang loob ni Bianca at matagal ng emotionally unstable. Lahat sila kampante magsalita pero walang pere-pareho sa sinasabi nila. Si Adrian, tuwing mapupunta roon ang usapan, biglang lumalambot ang mukha na parang aktor na alam kung aling anggulo ng lungkot ang nakakahabag. Ayoko na sana pag-usapan, madalas niyang sabihin, sabay hawak sa kamay ko na para bang siya ang sugatan. Pero wala ni isang beses na nakita ko siyang tunay na nabasag. Si Donna Celeste naman kabaligtaran. Isang beses, tinanong lang ng coordinator kung gusto ba nilang maglagay ng maliit na candle table para to honor loved ones who passed. Biglang tumigas ang boses niya. Hindi na kailangan. Tapos na iyon. Tapos na. Parang negosyo lang na isinara. Nagsimula akong tumingin sa mga lumang litrato sa hallway at library. Kompleto ang birthdays, charity galas, beach weekends, at award nights. Pero sa ilang frame, may espasyong halatang may inalis. Isang nakausling balikat. Isang kamay na putol sa gilid. Isang ngiting may katabi dapat. Hindi ko man nakita si Bianca ng buo, nakita ko ang bakas ng taong sadyang binura. At doon ako lalong kinabahan. Dahil ang mga pamilyang nagluluksa, nag-iingat sa alaala. Ang mga pamilyang nagtatago, naglilinis ng ebidensya. Kaya kinabukasan, hindi na ako naghintay ng panibagong insulto mula sa kanila. Ako na mismo ang pumunta sa law office ni Atty. Mateo Sarmiento. Habang nakatitig ako sa mga puwang ng litrato, pakiramdam ko, hindi lang isang babae ang binura nila, kundi ang mismong karapatang magtanong kung ano ang totoong nangyari sa loob ng kasal na iyon. At kapag ganoon kapraktisado ang paglimot, may isang tao laging pinoprotektahan sa dulo at alam kong hindi iyon ang patay lang. Malamig sa law office ni Atty. Mateo Sarmiento pero hindi dahil sa air conditioner. Malamig iyon sa paraang parang lahat ng salitang pwedeng magsabi ng totoo ay matagal ng sinanay manahimik. Tinanggap niya ako ng may propesyonal na ngiti, nag-alok ng kape, at umupo sa harap ko na tila kontrolado niya ang lahat. Narito ako para sa ilang clarification sa prenup, sabi ko. Of course, sagot niya. Standard document lang iyon. Standard.
Napansin kong mahigpit ang hawak niya sa ballpen habang sinasabi iyon. Hindi ko agad binanggit si Bianca. Pinadaan ko muna sa mga clause, sa mga waiver sa dispute process. Sinagot niya ang lahat ng maayos, pero bawat paliwanag niya ay masyadong malinis, parang inensayo. Kaya nang tahimik ko siyang tanungin, kamag-anak niyo po ba si Bianca Sarmiento? Tumigil ang silid. Hindi, mabilis niyang sagot. Masyadong mabilis. Doon ko nakita sa likod niya ang silver frame na bahagyang nakatagilid sa bookshelf. Graduation picture. Mas bata si Mateo, nakangiti at katabi niya ang isang babaeng nakasuot ng toga. Hindi ko siya kilala ng personal, pero alam kong si Bianca iyon dahil pareho sila ng mga mata ni Adrian sa ilang litrato online. Maliwanag, buhay at walang bahid ng takot. Sinundan ni Mateo ang tingin ko. Agad niyang inabot ang frame at ibinaba sa drawer. Wala siyang sinabi. Hindi rin ako ngumiti. Kung wala kayong relasyon, mahina kong sabi, bakit parang ayaw ninyong makita ko ang larawan? Huminga siya ng mabigat. Hindi pa rin siya umamin, pero may kung anong punit sa composure niya. Sa unang pagkakataon, hindi abogado ang nasa harap ko. Isang taong may alam. Isang taong natatakot. At nang umalis ako sa opisina niya, mas malinaw na sa akin na hindi lang sa mga papel ako dapat tumingin. Kailangan ko ring pakinggan ang mga taong mababa ang boses dahil sila ang kadalasang may pinakamabigat na sikreto. Paglabas ko, nakita ko ang sarili kong refleksyon sa salaming pinto. Mukha akong kalmado, pero alam kong nagsimula na ang digmaang hindi pwedeng umurong kahit wala pa akong buong laban. Pagbalik ko sa mansyon, hindi ako agad nagtanong. Natuto na akong ang mga lihim sa mayayamang bahay, hindi binibigay sa unang usisa. Kailangan munang maramdaman ng mga tao na marunong kang tumahimik bago sila maglakas loob magsalita. Kaya nag-obserba ako. Sa tuwing binabanggit ang Batangas Rest House, napapansin kong umiiwas ng tingin ang matandang driver nilang si Mang Tino. Kapag si Doña Celeste ang nag-uutos sa kasambahay na ilabas ang lumang dinnerware, may isang babaeng biglang nanginginig ang kamay. At sa araw na ipinadala ako ni Adrian sa pool house para tingnan ang floral pegs, nadatnan ko ang caretaker na matagal nakatitig sa tubig, parang may naaalala siyang ayaw niyang makita muli. Unti-unti may pirasong lumulutang. Si Bianca raw ay umiyak bago ang huling biyahe papuntang rest house. May pinirmahan daw siyang mga papel kahit ayaw na niyang tumuloy. Pagkatapos ng libing, mabilis na dumating ang mga tao ng bangko at legal office. May mga dokumentong pinasa. May kontrol na nailipat. At napakabilis ng lahat para sa pamilyang nagsasabing wasak sila sa pagkawala. Isang gabi, nadatnan ko sa pantry ang pinakamatandang kasambahay, si Aling Rosa. Nagkakape siya mag-isa, at nang tanungin ko kung okay lang ba siya, matagal niya akong tinitigan bago bumulong. Mag-ingat ka, Hija. Hindi ako nagsalita. Akala namin noon, natuto na siya matapos si Maam Bianca. Siya. Hindi nila. Siya. Hindi ko na kailangang itanong kung sino. Ramdam ko na agad ang lamig sa likod ng tuhod ko. Dahil kung tama ang narinig ko, ibig sabihin hindi aksidente ang tingin ng mga nakakita sa loob ng bahay. Pattern ang tingin nila. At kung may pattern, may dahilan. Kaya mula sa takot, lumipat ang isip ko sa tanong na mas mapanganib, bakit ako? Ano ang kailangan nila sa akin na hindi nila makuha nang wala ako? Kinabukasan, nang makita kong si Adrian ay kayang ngumiti sa mga supplier na parang wala siyang binubuhat na anino, lalo akong nasuklam. May mga lalaking hindi marunong makonsensya, marunong lang silang pumili ng tamang ilaw, tamang boses, at tamang babae na aakalain nilang hindi ilalaban. Pero mali sila dahil pinakamapanganib ang tahimik kapag napuno ng galit niya. May kaibigan akong si Liza na nagtatrabaho sa munisipyo sa amin at sanay sa mga land conversion papers. Hindi ko sinabi agad ang buong kwento. Sapat nang ipadala ko sa kanya ang photocopy ng titulo ng lupaing naiwan ni Papa at ang ilang pangalan ng kumpanyang paulit-ulit kong naririnig kay Adrian. Kinabukasan, siya mismo ang tumawag. Nadia, may project na sinusulong malapit dyan sa inyo, sabi niya. At ang lupa mo ang isa sa pinakaimportanteng daan papasok. Parang may dahan-dahang nagpihit ng kutsilyo sa loob ko. Noon ko pinagdugtong-dugtong ang lahat. Naging mas porsigido si Adrian sa panliligaw ilang linggo matapos mailipat sa pangalan ko ang ari-arian ni Papa.
Mas naging matamis siya nang sumulpot ang balitang may developer na interesado sa katabing mga lupa. At tuwing tinatanong ko siya kung bakit bigla siyang seryoso sa pagpapakasal, lagi niyang sagot, kapag tama na ang babae, hindi na nagpapatagal ang lalaki. Hindi pala iyon tungkol sa tama na babae. Tungkol iyon sa tamang dokumento. Masakit aminin, pero doon ko naintindihan na sa mata ng pamilya niya, hindi ako nobya. Isa akong tulay. Isang perma. Isang legal na daan papunta sa bagay na gusto nilang kontrolin ang hindi direktang lumalabas na sakim. Naalala ko si Papa, kung paano niya hinawakan ang lupa na iyon na parang buhay na alaala ng pamilya. Kapag may dumating na mukhang masyadong mabait sa yaman mo, anak, huwag ka agad maniwala, biro niyang sabi noon. Hindi ko akalaing ang paalala niyang iyon ang babalik sa akin, habang suot ko na ang singsing ng lalaking akala ko mamahalin ako. At doon tuluyang nadurog ang natitira kong ilusyon. Hindi na lang ako natatakot para sa sarili ko. Galit na rin ako. Dahil ginamit nila ang pagdadalamhati ko sa pagkawala ng tatay ko para itali ako sa isang patibong na mukhang pag-ibig. Parang narinig ko si Papa sa gitna ng katahimikan ng kwarto, hindi galit kundi nasasaktan para sa akin. Iyon ang pinakamasakit sa lahat, hindi lang ako niloko bilang babae. Tinarget nila ako bilang anak ng lalaking wala ng buhay para ipagtanggol ang iniwan niya. At sa sandaling iyon, namatay ang huling bahagi ng pusong handa pang maniwala sa nobyo ko na totoo sana. Noong gabing malinaw na sa akin ang totoo, doon lang ako tuluyang bumigay. Isinara ko ang pinto ng kwarto, hinubad ang hikaw na regalo ni Adrian, at umupo sa sahig na parang doon lang ako kayang saluhin ng katawan ko. Hindi elegante ang iyak na iyon. Hindi tahimik. Iyon ang iyak ng babaeng biglang naintindihan na ang mga yakap na inalala niya sa madaling araw, ang mga pangakong binitiwan sa kamay ng nanay niya, at ang bawat "trust me" na paulit-ulit niyang pinaniwalaan ay baka bahagi lang ng isang mahabang paghahanda. Mas masakit dahil minahal ko siya. Hindi perpekto, hindi bulag, pero totoo. At mas masakit dahil dinala ko pa si Mama sa pamilyang iyon na parang ipinagmamalaki ko silang magiging bago naming tahanan. Ngayon, naiisip ko ang bawat tingin ni Doña Celeste sa handbag ni Mama, sa sapatos niyang luma, sa tahimik niyang mga kamay. Hindi lang pala nila ako hinamak. Pati ang mundong pinanggalingan ko. Pero may punto ang sugat na tumitigil sa pagdurugo at nagsisimulang tumigas. Pagkatapos kong umiyak, naghugas ako ng mukha. Kinuha ko ang prenup, ang mga litrato ng clauses, ang mga screenshot tungkol kay Bianca, at ang mga note ko mula sa narinig ko sa bahay. Inayos ko ang timeline. Sinulat ko kung sino ang nagsabi ng alin, kailan at saan. Kinopya ko ang file sa 2 flash drive. Doon ako muling huminga ng maayos. Hindi ako pwedeng sumugod ng galit lang ang dala. Hindi rin ako pwedeng umalis ng walang bakas, dahil kapag ginawa ko iyon, ako ang gagawin nilang baliw, praning, o ingrata. Kung bitag ito, kailangan kong makita ang kabuuan bago ako kumawala. Kaya nang matapos ang gabing iyon, hindi na ako simpleng babaeng nasaktan. Naging babaeng nag-aantay ng tamang sandali para sindihan ang buong dilim. Naalala ko ang sarili ko noong unang sinundo niya ako sa bahay namin, maingat magmano kay Mama, marunong tumawa sa simpleng ulam, parang lalaking hindi mahihiyang yumuko sa pinanggalingan ko. Iyon pala ang pinaka-epektibong maskara ng taong gustong makapasok sa buhay mo bago ka samsamin. At dahil nakita ko na ang mukha sa likod noon, hindi na ako muling luluhod sa awa niya. 3 araw ko munang hinayaang manahimik ang lahat bago ako muling nakipagkita kay Atty. Mateo Sarmiento. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako nagbanta. Maikli lang ang mensahe ko, alam kong nagsinungaling kayo sa akin. Kung may natitira pa kayong konsensya para kay Bianca, makipag-usap kayo. Pumayag siya. Sa isang maliit na kapihan sa Maynila, dumating siyang mukhang ilang gabing hindi natulog. Hindi na siya nagdala ng briefcase. Hindi na rin siya nagsuot ng ngiting propesyonal. Pinsan ko si Bianca, una niyang sabi bago pa ako makapagsalita. Halos kapatid. Tahimik lang ako. Ako raw ang pangalawang babaeng nakita niyang naupo sa harap ng prenup na iyon na may parehong uri ng tiwalang unti-unting pinapatay. Siya ang humawak sa unang kontrata. Siya rin ang tumulong sa estate papers pagkamatay ni Bianca. Hindi niya direktang nakita ang pagpatay, pero alam niyang may mali. May mga tawag daw si Bianca sa kanya bago ang huling biyahe, umiiyak,
gustong umalis, nagsasabing pinipilit siyang pirmahan ang ilang dokumento. Pagkatapos noon, bigla siyang namatay at ang lahat ng gustong magtanong ay mabilis na pinatahimik ng impluwensya at pera. Bakit kayo nanahimik, tanong ko. Napapikit siya. May hawak daw noon si Adrian na impormasyon tungkol sa kapatid niyang may kaso sa negosyo. Isang tulak lang, masisira ang buong pamilya nila. Natakot siya. Pinili niyang manahimik at ikinulong ang konsensya sa trabaho. Pero nang makita kitang nakatingin sa pangalan ko, sabi niya, basag ang boses, parang bumalik si Bianca. Parehong hindi agad umiiyak. Parehong tahimik kapag natatakot. Doon ko nakita ang unang lalaking hindi yumuko sa ganda ni Adrian o sa pera ni Donna Celeste, kundi sa bigat ng sarili niyang kahihiyan. Kung gusto ninyong bumawi, sabi ko, hindi sapat ang awa. Kailangan ko ng katotohanan. At doon siya tumango, parang alam niyang ang susunod naming pag-uusap ay hindi na tungkol sa batas, kundi sa pagbubukas ng libing na matagal nang isinara. Naglabas siya ng ilang lumang kopya, pangalan, at petsang dati niyang itinatago kahit sa sarili niya. Habang nagsasalita siya, naramdaman kong may isang pader sa loob ng kwento ang tuluyang bumigay. Hindi pa hustisya ang hawak ko, pero sa unang pagkakataon, may direksyon na ang galit ko. At kapag may direksyon ang galit ng babae, mas delikado iyon kaysa eskandalong kinatatakutan ng mga lalaki nila. Dumating ang engagement dinner na parang walang nagbago. Nakaayos ang crystal glasses, kumikislap ang chandelier, at dumating ang mga kasosyo sa negosyo ni Adrian na parang mga saksi sa isang matagumpay na merger. Si Donna Celeste, suot ang perlas na lagi niyang isinusuot kapag gusto niyang magmukhang hindi kayang galawin, ay agad umeksena nang mapansin niyang simpleng saya lang ang suot ni Mama. Ang saya ng pagiging praktikal, no, sabi niya nang may matamis na tawa. May mga taong hindi kailangang gumastos para lang magmukhang bagay sa okasyon. Nag-init ang tenga ko. Yumuko lang si Mama at mumiti ng pilit, iyong ngiting alam kong ginagamit niya kapag ayaw niyang ipakitang nasaktan siya. Si Adrian, imbes na sawayin ang ina niya, biglang ibinalik ang usapan sa wedding schedule. Mas maganda kung mapirmahan na agad ang final documents this week, sabi niya, hawak ang baso ng wine na para bang casual lang ang lahat. Para settled na tayo. Settled. Parang transaksyon na naman. Pero hindi na ako ang nadya na tahimik lang dahil mahal ko siya. Umupo ako ng tuwid, inabot ang tubig ko, at mahinahong nagtanong, Adrian, curious lang ako. Bakit halos pareho ang structure ng prenup natin sa dati mong prenup? Napatigil siya. Isang segundo lang pero sapat iyon. Ano nang ibig mong sabihin? Parehong law firm. Parehong urgency. Parehong dami ng waiver. Tumingin ako kay Donna Celeste. Bakit parang mas detalyado ang pag-aalis ng karapatan kaysa sa mga pangako ng kasal? Tahimik ang mesa. Ramdam ko ang paggalaw ng recorder sa loob ng clutch ko. Mumiti si Donna Celeste pero malamig na. You are being dramatic. Hindi pa, sagot ko. Nagtatanong pa lang ako. At sa unang pagkakataon, hindi nila ako mukhang manikang pwedeng bihisan at papirmahin. Mukha na akong problema. Kitang-kita ko ang inis na dumaan sa mukha ni Adrian bago niya ito natakpan ng pamilyar niyang charm. Doon ko lalong natiyak na tama ang ginagawa ko. Ang mga taong inosente sumasagot. Ang mga taong may tinatago, unang inuunahan ang nararamdaman ng buong silid. At nang yumuko si Mama para iwasan ang gulo, doon ko ipinangakong wala na silang araw para maliitin kami ulit pa. 2 gabi matapos ang hapunan, isinama ako ni Mateo sa lumang kondominium unit ng tiyahin niya na matagal nang walang tao. Doon daw dinala noon ang ilang kahon ng gamit ni Bianca, matapos ang libing, mga bagay na hindi isinama sa opisyal na turnover sa Villanueva family dahil masyadong personal. Binuksan namin ang isang kupas na storage box na may amoy ng papel, alikabok, at panahong pinilit itago. Sa loob, may planner si Bianca na puno ng maikling sulat kamay. May resibo ng clinic visits na hindi nabanggit kailanman sa kwento ni Adrian. May note tungkol sa mga pasa sa braso at tagiliran, may petsang tumutugma sa mga linggong sinabi ng pamilya na masaya raw ang pagsasama nila. May draft letter din para sa isang kaibigang hindi na ipadala, at sa bawat pangusap, ramdam ang pagkasakal ng babaeng unti-unting naunawaan na hindi pagmamahal ang nasa bahay na pinasok niya.
Pero ang pinakamasakit ay ang lumang email backup na nakuha ni Mateo mula sa dating laptop ni Bianca. May voice note rune. Nanginginig ang daliri ko habang pinapatugtog iyon. Mahina ang boses ni Bianca pero malinaw. Sabi niya, kung may mangyari sa kanya pagkatapos ng pirmahan ng mga papeles, huwag basta paniwala ang aksidente iyon. Sabi niya, natatakot siya kay Adrian kapag walang ibang tao. Sabi niya, mas kinakatakutan niya ang ina nito dahil hindi ito sumisigaw kapag nananakot. Pabulong itong dumudurog. May sinabi rin siyang sinusubukan siyang papirmahin sa dokumentong magpapadali sa paghawak sa ilang ari-arian at medical authority at ayaw niyang pumayag. Napaupo ako. Hindi ko siya kilala, pero sa sandaling iyon, parang magkatabi kaming dalawang babae sa iisang madilim na silid, pinagdurugtong ng parehong pangalan ng lalaki at parehong patibong. At nang ilabas ni Mateo ang kopya ng luma niyang prenup, halos manginig ako sa galit. Hindi lang kahawig ng sa akin. Halos salamin. Doon ko nalaman na ang kasal ko ay hindi simula. Isa lang akong inuulit na kabanata na tumangging matapos sa paraang gusto nila. Umiyak ako, pero tahimik lang dahil ayokong malunod ang boses ni Bianca sa sarili kong galit. Sa gabing iyon, hindi na siya alaala lang. Naging babala siya, saksi at kakamping hindi na muling mabubura ng apelyido o pera. At habang hawak ko ang mga papeles niya, para akong humahawak sa kamay ng babaeng matagal nang naghihintay masampalatayanan ng isang kapwa babae. Dumating ang araw ng kasal na parang entabladong ilang buwan nilang inihanda para sa sarili nilang tagumpay. Mula sa umaga, sunod-sunod ang staff sa suite ko, may nag-aayos ng belo, may nagkukulot ng buhok, may nagdadala ng trays ng prutas at saan na hindi ko naman ginalaw. Sa salamin, mukha akong eksaktong uri ng nobyang gusto ng Villanueva family, tahimik, makinis, at mukhang handang sumunod. Iyon mismo ang gusto kong makita nila. Nang pumasok si Doña Celeste para silipin ako, kontento ang ngiti niya. Mabuti naman at natuto ka ring huwag pahirapan ang lahat, sabi niya, na para bang kabutihang asal ang pagsuko. Umiti lang ako. Hindi niya alam na may kopya na ng voice note ni Bianca ang isang mamamahayag na kaibigan ni Liza. May hawak na folder ng supporting document si Mateo, at may dalawang taong dating takot magsalita na nakahandang tumestigo kapag nagsimula ang gulo. Hindi rin niya alam na ang pari na kukumpisal sana sa aming dalawa ay nasabihan ng may legal concern na kailangang marinig bago tumuloy ang anumang pirmahan. Sa labas, halakhak ang mga bisita. Sa loob, steady ang tibok ng dibdib ko. Hindi ako kalmado dahil wala akong takot. Kalmado ako dahil ubos na ang panahon ng takot. Habang naglalakad ako papunta sa altar, napansin kong puno ng paghanga ang tingin sa akin ng mga taong naniniwalang isang simpleng babae na naman ang maswerte raw na makapasok sa makapangyarihang pamilya. Si Adrian, sa dulo ng aisle, ay nakangiting parang may-ari ng hinaharap ko. Hindi niya alam, sa bawat hakbang ko palapit sa kanya, ako ang papalapit sa sandaling babawiin ko ang lahat ng akala nilang kontrolado na nila. Sa may dulo ng pasilyo, nahagip ko ang mukha ni Mama. May kabaroon, pero may kung anong tahimik na tapang din, na para bang kahit hindi niya alam ang lahat, ramdam niyang hindi ako naglalakad papunta sa kapahamakan, kundi papunta sa pagsagot. Iyon ang lakas na kailangan ko. Hindi na ako anak na kailangang iligtas. Ako na ang babaeng magtatapos sa panahong may ibang pumipirma para sa kapalaran ko. At bawat hakbang ko, mas lumiliit ang mundo nilang itinayo sa takot. Nagsimula ang seremonya ng maayos, halos nakakatawa sa sobrang ayos. Makinis ang panalangin, elegante ang bulaklak, at parang lahat sa venue ay sabik sa sandaling isusuot sa akin ang apelyidong ilang linggo ko nang gustong takasan. Ngunit nang ilapag sa mesa ang huling set ng dokumentong kailangang pirmahan, bago matapos ang ritual, itinaas ko ang kamay ko. Sandali lang po, Father. Nagulat ang pari. Mas nagulat si Adrian. Nadia, ano ito? Pabulong niyang tanong, pero doon pa lang, may lamat na sa boses niya. Kinuha ko ang mikropono. Hindi ako sumigaw. Hindi ko kailangan. Bago ako pumirma, sabi ko, gusto ko lang basahin ang ilang bahagi ng prenup na paulit-ulit ninyong minadaling ipasa sa akin. Isa-isa kong binanggit ang mga waiver. Ang medical authority. Ang mabilis na transfer of control. Ang dispute process sa ilalim ng parehong law office. Pagkatapos, tinawag ko si Mateo sa harap at sinabi kong hindi aksidente ang apelyidong nasa ilalim ng dokumento.
Kamag-anak siya ni Bianca Sarmiento, ang unang asawang namatay ilang buwan matapos pumirma sa halos kaparehong kontrata. Umalinggaw ang bulungan. Tumayo si Donna Celeste. This is madness. Hindi pa po, sabi ko, sabay pindot sa phone ko. At narinig ng lahat ang boses ni Bianca. Mahina, nanginginig, pero buo. Huwag paniwala ang aksidente. Natatakot ako. Pinipilit nila akong pumirma. Parang biglang lumiit ang buong simbahan sa laki ng katahimikang sumunod. Namutla si Adrian. Ang kamay niyang dati laging sigurado ay nanginginig na sa tabi niya. Si Donna Celeste, sa unang pagkakataon, mukhang matanda at takot, hindi makapangyarihan. Tiningnan ko si Adrian diretso. Bakit pareho ang pattern, Adrian? Bakit ako ang susunod? Wala siyang naisagot. At sa mismong altar na inihanda nila para itali ako, doon sila unang hindi nakalakad palayo sa sarili nilang kasinungalingan. May ilang bisitang napaatras, may ilang napaluha, at may ilang biglang nag-iwas ng mata dahil alam nilang may mga pagkakataong ang pakikinig sa totoo ay kasamang pag-amin na mali ang kinampihan mo. Pero ako, unang beses akong huminga ng maluwag dahil sa wakas, hindi na ako ang pinapatahimik at hindi na siya nag-iisa rin. Hindi natapos ang kwento sa simbahan. Doon lang nagsimulang bumukas ang mga bibig na matagal na nilang sinarhan. Pagkatapos ng eskandalo, umurong ang ilang bisita na akala mo dati handang ipagtanggol ang Villanueva family. Nang lumabas ang voice note at ang magkakatulad na legal documents, napilitan ang ilang dating empleyado, staff, at maging isang retiradong opisyal na muling tingnan ang mga detalyeng mabilis na nilibing sa kaso ni Bianca. Hindi biglaan ang hustisya. Hindi pelikula ang buhay. May mga affidavit, pagdinig, at gabing hindi ako makatulog dahil bawat pag-usad ng kaso ay muling bumubuhay sa galit at takot. Pero ang mahalaga, hindi na ako nag-iisa sa pagdadala ng katotohanan. At higit sa lahat, hindi na nila kayang magtago sa likod ng kanilang apelyido. Unti-unting nangalog ang pangalan ng mga Villanueva. May mga kasosyong umurong. May mga kaibigang biglang hindi na matawagan. Ang dating bahay na punong-puno ng kumpiyansa ay napuno ng mga saradong pinto at abogadong nagmamadaling pumasok at lumabas. Samantala, inuwi ko si Mama sa probinsya at doon ko unang naramdaman ang katahimikang hindi nakakatakot. Pinrotektahan ko ang lupang naiwan ni Papa. Hindi ko iyon ibinenta sa mga taong sanay bumili ng kapalaran ng iba. Sa halip, pinagamit ko ang isang bahagi para sa maliit na kooperatiba ng mga babae sa amin, mga biyuda, nanay at asawang ilang ulit na ring minata dahil lang wala silang malalaking apelyido. Hindi ko nakuha ang kasal na inakala kong para sa akin. Mas mabuti. Dahil ang apelyidong dapat sana idadagdag ko, naging babala. At ang boses na akala nilang kaya nilang patahimikin, naging daan para mailigtas ang akin. Minsan, naiisip ko pa rin si Bianca, lalo kapag tahimik ang hapon at mahangin sa bukid. Hindi ko siya nabigyan ng buhay, pero naibalik ko ang bagay na matagal na ring inagaw sa kanya, ang pagkakataong paniwalaan. At sa mundong sanay dumurog sa tahimik na babae, minsan iyon na ang pinakamatinding hustisya at simula ng buhay na tunay na akin.